Kuya, bakit niya ako binabaliwala? Ba't di niya ako pinapansin? Yummy naman ako. Pa, gwapo. Magaling pati. Bakit ganon? Talaga? Lakas naman ang loob niya, binabaliwala ka niya? Tapos hindi ka pa pinapansin? Kawawa ka naman. Sabi mo, ikaw na nga may sabi, yummy ka. Bakit kanya binabaliwala o hindi na pinapansin? Alam ko na. Baka ayaw niya sa amoy mo. O baka amoy CR ang perfume mo. O di kaya kailangan mo mag-spray ng Baygon sa bunganga mo. O baka choosy ka. O baka naman amoy kanal na ang kilikili mo tuwing magkasama kayo. O baka pag-uugali mo. Minsan nagtataka ka kung bakit binabaliwala o hindi pinapansin ng ibang tao. Halimbawa na lang, may textmate ka, chatmate, or friends. Nung hindi pa kayo mag-meet or nung hindi pa kayo magkita, sobrang sipag mag-chat sa'yo or mag-text. Pero after nung eyeball nyo ay hindi na nagpaparamdam. Maraming ganyan. Alam ko maraming relate dito. For sure, nagtataka ka kung bakit. Kung anong mali sa'yo. Kung may nagawa ka bang hindi maganda. At dahil dyan kung ano-ano na ang pumapasok sa utak mo. Unang-una ay ang pagkalito. Minsan sinisisi mo pa ang sarili mo. Ang totoo niyan, hindi mo naman talaga kasalanan ang lahat. Or sa lahat ng pagkakataon. Minsan talaga, ayaw lang nila sa'yo. Minsan kasi kahit gaano mo pa ka-perfect or gaano ka-perfect ang isang tao, ay may mga tao na hindi ka magustuhan. Dahil iba't iba tayo or kanya-kanya tayo ng gusto or preferences sa buhay. We cannot please everybody, ika nga nila. Tanggapin na natin ang katotohanan na hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha or makukuha natin. Para maiwasan na rin ang frustration, di ba? So isipin mo na lang na may mga tao din naman na gustong-gusto kang makuha. Pero hindi ka rin nila nakukuha, hindi ba? So, patas lang. Pero minsan din, meron ding mga dahilan kung bakit inaayawan tayo ng mga tao sa paligid. Kagaya ng friends, workmate, relatives, karelasyon dahil sa pag-uugali natin na hindi kaaya-aya or nakaka-turn off or nakaka-discourage, di ba? Minsan akala natin wala tayong ginagawang masama, yun pala, nasanay lang tayo sa mga bagay na or pag-uugali na hindi nakakatuwa para sa iba. Unang-una dyan, nakakawalang gana ka kasama. May mga tao kasi na malayo yung, parang mainit yung dugo natin kasi nga nakakawalang gana kasama. First impression pa lang, nandun niya yung pagiging boring niya. Kung hindi naman boring, maarte, pilingero or feelingero, mayabang, mabunganga, masyadong madaldal, na halos wala ka ng time para magsalita kung ano yung nasa loob mo. Puro listening ka na lang, siya yung dada ng dada. Tapos, yung body language niya, minsan hindi mo nagugustuhan or yung body language mo hindi nagugustuhan ng isang tao. Kaya inaayawan ka. Magaslaw ka, overacting, jologs, pangit, manamit. Kasi nga iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, iba-iba tayo ng kagustuhan. So, pag mayroon ka mga ganyan, mga negative na pag-uugali, kadalasan first impression pa lang hindi ka na magustuhan. Kaya next time ibaliwala ka na, hindi ka na re-replyan or isi-zone ka na lang, di ba? Pangalawa, yun yung masyadong palaasa. May mga tao kasi na pag may kasama or may karelasyon or may jowa or may mga kasama sa bahay, masyadong umaasa. Kaya minsan nakakasakal kasama. Kaya ayaw ng mga tao ng ganun. Minsan dapat matuto tayong tumayo sa sariling paa, hindi yung ikaw na lang. Or aasa kaya nandyan naman sila, ganun. Kasi, pag puro asa na lang tayo, iiwasan talaga tayo ng tao, diba? Tapos minsan din, huwag tayong habol ng habol sa taong ayaw naman sa atin. Dahil umaasa tayo na magkabalikan pa, o diba? Masyadong pinapababa mo yung value mo. Tapos kung ayaw talaga nila, that means, it's time for you to move on, diba? Pangatlo naman, yung tinatawag na masyadong negatibo. Hindi natin maiwasan na lahat naman tayo may pagka negatibo, pero yung iba kasi saksakan na ng
grabe na yung pagiging negatibo. Parang nabubuhay na sa pagiging negativity. Pagkakaroon ng negativity, parang may mga taong ayaw sa mga nega dahil nga nakaka-stress. So, gusto nila puro positivity lang, puro ah, good vibes lang. Tapos, yung iba naman kasi sa sobrang nega, masyadong killjoy na. Tapos, hindi nakakatuwa kasama, nakakaasar, tapos ma-attitude pa, 'di ba? Masyadong nagmamagaling, nakakasakit na sa feelings ng iba. Kadalasan, sa mga tao, mas gusto nila kasama yung mga taong positibo ang pananaw sa buhay o puro good vibes lang. Kaya tandaan natin yan. Ang pang-apat, yung masyadong mapag-alala na magustuhan. Yung iniisip, paano kaya ako magustuhan itong mga to? Di ba? Mapagpanggap. Minsan kinakailangan na nila magpanggap para lang magustuhan. Pakitang tao or playing safe sila para magustuhan ng tao na gusto nilang maging kaibigan or kapartner or maging karelasyon. Tapos minsan pinipilit pa na magustuhan nila or sang-ayunan ka. Sang-ayunan sila sa tao or sa kagustuhan nila. Lahat tayo dapat pakinggan natin yung bawat side. Hindi yung lagi ikaw na lang ang masusunod, ikaw na lang laging magaling. Kasi aayawan ka talaga ng mga tao. Tapos magtataka ka pa kung bakit ayaw nila sa akin, hindi ka na pinapansin, binabaliwala ka na. Kasi ayaw nila sa'yo. Kasi nga dahil sa pag-uugali mo na hindi maintindihan. Tapos, pang-lima, masyadong matindi. 'Di ba? Yung masyadong intense siya kasama. Having views and opinions is good. Maganda 'yon kung meron kang pananaw or opinions sa isang bagay. Ang totoo niyan, mahalaga din na may paninindigan tayo sa sarili. Pero kung sobra-sobra naman at umaabot na sa punto na lagi na lang makipagtalo para lang sang-ayunan ka, ay isa yan sa dahilan para ayawan ka ng mga tao. Tapos kailangan din matuto tayong makinig paminsan-minsan. A good friend is a good listener, ika nga nila. Kasi kung hindi ka marunong makinig, hindi ka magiging magandang kaibigan. Kasi puro ikaw na lang, puro na lang bumubula na yung bibig mo, yung kaibigan mo, wala na. Hindi na niya kaya magawang event out yung gusto niyang sabihin sa'yo. Kasi nga, puro na lang ikaw, wala na siyang pagkakataon. Tapos, ika nga nila, walang tao na may gusto sa isang tao na masyadong bossy. Diba? Pang-anim, hindi marunong magseryoso. Hindi marunong tumupad sa usapan, pa-importante palagi, mahilig mag-cancel ng mga usapan or lakad nila. Tapos, this attitude ay feeling nila hindi mo sila nire-respeto kasi sinasayang mo yung oras nila. Hindi mo pinapahalagahan yung usapan, yung promise-promise pa pero wala namang nangyayari. Kaya nakaka-turn off yun para sa isang kasama. Gaya ng jowa mo, halimbawa may jowa ka, pag nalaman niya na hindi ka seryoso sa kanya, wala rin siyang dahilan para seryosohin ka. Pang-7, walang ambag. Walang ambag. Inuman lang ang peg. So, halimbawa na lang sa isang relasyon, wag na muna tayo sa inuman na walang ambag. So, si jowa lang ang laging nag-e-effort, si jowa lang ang laging nagbibigay, si jowa lang ang laging nagpapahalaga. Hindi uunlad ang ganong relasyon, yung one-sided relationship lang. Dapat mutual. Tapos, yun tinatawag na give and take relationships. Dapat mag-effort at magpahalaga sa mga relasyon dahil hindi mo kayang gawin mag-isa ng magandang samahan. Siyempre, kaya nga tinatawag na samahan kasi either pandalawahan or pangmaramihan. So kung ikaw lang, hindi mo kayang gawin yun. Kaya kailangan mutual understanding, mutual yung samahan, marunong magbigay, marunong, kung bibigyan ka, marunong ka rin magbigay, diba? Number 8, masyadong ma-opinion, yung nagmamarunong, di ba? Lagi na lang, uy, ganito, ito gawin natin, o ganun, ganun. Mas maganda to. Hindi siya maganda. Kasi kung puro na lang ikaw, ayon nga sa kasabihan, lamang ang may alam. Pero kung bidabidahan ka sa lahat ng panahon at feeling magaling sa lahat, minsan di mo namamalayan na nakakasakit ka na ng pride ng iba. Parang pinapalabas mo kasi na wala silang alam at ikaw lang ang magaling kaya inaayawan ka, di ba? A good speaker is a good listener. Kaya marunong tayong makinig kung kinakailangan. Kasi nga hindi tayo maging magaling na tagapagsalita kung hindi rin tayo marunong makinig sa iba, di ba? Para hindi nakakairita sa feeling ng iba. Matutong makinig pag kinakausap, huwag sumabat pag hindi pa tapos ang nagsasalita at magbigay ng sagot o opinion pag hinihingi ng kausap, o di ba? Number 9, makasarili. Siyempre lahat naman ng tao ayaw sa taong selfish. Ika nga nila, selfish
pagiging unselfish ay isa sa pinaka-foundation sa isang magandang samahan. Kaya gaya ng sinabi ko kanina na give and take para magkaroon ng magandang samahan. Kasi nga, mahirap ma-maintain ang relasyon kung selfish ang isang tao. Walang gustong sumama sa taong makasarili. Huwag puro sarili na lang kasi nga dapat kailangan natin iparamdam sa iba na mahalaga sila at may care sa kanila at interesado tayo. Try to consider others. Wala talagang magkakagusto sa isang tao kung puro sarili na lang ang iniisip nito, 'di ba? Pang-sampu, sinungaling. Lahat naman talaga kahit lahat ng tao ayaw sa sinungaling, 'di ba? Minsan may tinatawag tayong white lies. White lies meaning sa mga hindi nakakaalam, ito yung hindi masamang pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling na nakakabuti para sa ibang tao or sa atin. Minsan may mga white lies tayo na para mapasaya o ma-surprise ang isang tao o di kaya para hindi makasira ng image ng iba at hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ngunit kung panay-panay na lang ang pagsisinungaling mo at naging habit mo na ito, aayawan ka talaga ng mga tao, di ba? Kaya nga, kailangan nating sa isang relasyon, any kind of relationships that built on lies does not long last forever. Kasi kahit ikaw naman sa kalagayan mo, kung lulukuhin ka, hindi talaga madali, masakit talaga, di ba? Lalo na kung yung taong pinagkakatiwalaan mo, either jowa mo, partner sa buhay, kapamilya, pag pinagkaisahan ka or pinagsisinungalingan ka, tapos mabigat na issue, masakit talaga. Kasi sila yung inaasahan mo na magtanggol sa'yo, hindi ka ipahamak, pero sila yung nananakit sa'yo, sobrang sakit ang labas sa'yo. Tapos, ika nga nila, once you broke someone's trust, mahirap na ito ibalik. Ang tiwala ay kusang ipinagkakaloob, hindi ito hinihingi, di ba? Tapos, pang 11, hindi marunong mag-adjust. Hindi nyo kaya mag-connect sa isa't isa. Kasi nga, pataasan kayo or minsan naman magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, magkaiba kayo ng paniniwala. So, hindi talaga kayo magkakasundo. Aayawan kayo. Aayawan nyo ang isa't isa. Kasi nga, walang marunong mag-adjust para magkasundo kayo. Kadalasan, ibinabaliwala tayo kasi di nila tayo maiintindihan. Pang 12, masyadong mayabang. Lahat naman, 'di ba? Kadalasan sa mga ayoko niyan, mayabang, 'di ba? Nakakairita kasi. Mahilig magbuhat ng sariling bangko. Hindi masama magkwento ng success sa buhay, pero in a good way. Magkwento man tayo ng mga success naging achievement natin sa buhay para ma-inspire ang ibang tao, hindi para magyabang. 'Di ba? Hayaan natin na ma-discover ng iba in other ways sa ibang tao or makikita nila sa kung ano nangyayari sa buhay mo. Hindi mo kailangan ipangalandakan 'yan. Kasi nga, makikita at malalaman din nila yan. So, ang lahat ay kadalasan ayaw sa isang taong mayabang. Kaya, syempre, aayawan ka nila. Number 13, masyadong malihim. May mga tao kasi na misteryoso ang dating, masyadong malihim sa buhay nila. Ayon sa pag-aaral, hindi pala ito maganda. Kasi, paminsan-minsan, kailangan din nating i-vent out yung ating nararamdaman para naman ma-catch up nila kung ano yung sa loobin natin. Para magkakaintindihan, para alam nila mag-adjust kung paano kapakisamahan. 'Di ba? Huwag masyadong malihim na parang nanghuhula na lang yung mga kasamahan mo tungkol sa kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? Masyado kang hindi open para sa isa't isa. Ika nga nila, pag totoo kang kaibigan, maging open ka para sa kanila. Number 14, hindi ikaw kundi sila. Ibig sabihin, wala sa'yo ang mali kundi na sa iba. May mga times kasi na ini-ignore tayo or ayaw ng iba sa atin. Well, minsan hindi talaga natin maiwasan yung mga ganong pagkakataon. Pero sabi ko nga kanina na we cannot please everybody kahit gaano tayo ka-perfect, kagaling, kagwapo, kaganda, or kamatalentadong tao. Hindi lahat sang-ayunan ka. May mag-thumbs down talaga sa atin. Either may mag-thumbs up, may mag-thumbs down din talaga kasi nga we have different views and outlooks in life. So, wag natin silang pilitin kung ano man yung gusto nila, bahala sila. Ang mahalaga, wala tayong naaapakang tao.